Sa ngayon po guys, na-realize ko po na dito guys, from here, final na po ang ginawa ko. Hi mga ka-farmers, kumusta na po kayong lahat? Welcome back po sa aking channel. For today's video guys, nais ko lang pong magbigay po ng update sa akin pong small backyard piggery guys. Dito po regarding sa akin pong mga ginawang changes po after ko po nabinta si Mother Pig, ano? Okay, so hayaan ko muna yan, no? I mean, hindi ko na muna i-finalize ang pag linis dyan sa pader, no? Dito guys, number 1, ito pong pader na to, isama ko po sa update ha mga ka-farmers. Ito, masaya po ako or maluwag sa aking puso at isipan, damdamin na ibahagi sa inyo ang video na ito. Kung atin pong napapansin, mababa ang hollow block. Okay? Tapos, dito medyo tumaas. Ayan. Dahil po, itong baboy na to, itong dalawa, okay? Nung tumimbang sila ng 50 kilos or 60 kilos, dumumi dito posisyon. Tumagos ang dumi sa steel matting and also yung ihi nila. Kaya na-realize ko po dito sa aking small backyard piggery na kapag sakaling meron ng baboy inahin dito, okay? Sila yun guys ang aking tinutukoy. Kapag dumating po sa punto o sa tamang panahon in God's time, in God's will, na yung dalawang baboy na yan, mailipat ko dito, halimbawa, kung sakasakaling makabili ako ulit ng, or dumating yung aking 8 biik na pinareserve, kasi ang lahi nun sa pagkakaalam ko, ang lahi nun ay Durok, crossbred sa Landrace. So, mahahaba po ang katawan, no? At ganun din ang kanilang tindig. Okay? So, na-realize ko, baka sakaling tumagos dito ulit guys pag dumumi dito. If ever man na pag umihi sila at dumumi, in short, hindi tatagos ang kanilang waste dyan. Kaya, merong pader. Yan po ang akin pong paliwanag mga ka-farmers. Okay, sumunod po, ang update po sa pinakaunang pinagawa ko na gestating pin, akin pong pinatanggal ang tubo na naka-stand dito noon. Dito guys. From here, yung dalawa na to, dalawang postihan. Dito guys, oh, patungo sa taas. Dito. Ngunit, in short guys, para hindi tayo humaba sa pagpapaliwanag po, ganyan na po ang design, no? Pang pinubring design sa pang pinubring babuyan ni Dodong Villaran. Okay? So, ganyan guys ang design, no? Actually, medyo gumanda na guys ha, para sa akin ha, kasi talagang acceptan po si Dodong sa lahat po na mga pangyayari na nagaganap po sa aking buhay bilang isang simple at ordinaryong tao. Ayan. So, actually guys, maganda. Nagagandahan po ako sa ganitong design. Okay? Actually guys, nung pinagawa ko ito, pinaayos ko, ang gusto ko sana, mula dito at dito ang ending. Wala to dapat. Kaso nga lang, nagsuggest po ang aking bayaw, yung welder na bayaw ko, ganito na lang yaw ang aking gagawin para may puwersa. From here, i-welding natin at dito, no? Para may puwersa na pugong or pipigil kapag gumagalaw ang inahin. Oh, so tama naman guys ang kanya pong sinabi sa akin. Kaya sinunod ko po dahil na-realize ko na maganda po ang kanyang suggestion. Ayan guys, no? Okay, dito naman tayo sa kabila. Ang kulay orange noon guys ay nagiging color, ano bang tawag dito? Maroon, no? Kasi guys, ang orange sana ang gusto ko nito. Kaso ang nabili ko pong pintura, ganitong color. Kaya nag-isip ako na i-fire ko na lang sila. I mean, para pareho sila. Kaya ginawa ko pong pininturahan kanina lamang, no? Mga umaga. Okay? So, para uniform sila, maganda guys. Then, ang ano guys, ang poste, ayan guys, kawayan lang to eh. Ito guys, oh. Kawayan. No? Pininturahan ko na lang po dahil marami pa hong natitira sa aking pinturang binili. Yung pinturang nagkahalagang 165 po ang presyo. So, may sobra kaya sinama ko na. And then, dito sa bandang ibaba guys, meron din pong color. Pero disclaimer lang guys ha. Ito pong ginawa kong pagpinta sa
ibaba. Ayan. Diyan lang po sa labas yan. Sa loob po ng pasungan, hindi ko po nilagyan. Sa labas lang yan guys. Ayan. Kumbaga, ginusto ko lang po na gawin yan mga kababayan. Okay, so dito naman, naglagay ako ng pintuan. Ayan, ito guys, may mga password, no? Napakaraming password nito. Ito, mga alambre. No, guys, pasensya na ho guys ang kamay ha kasi hindi pa ho ako nakapaghugas sa aking hands. Ayan. So steel matting, manipis lang to na style, no? Yung halagang 600 plus. Okay? Isang pad nito guys eh. Ayan. So may pintura din po. Ang isang poste, nilagyan ko rin pintura. Ayan. Tapos, ito pala, isingit ko po ito. May viewers po ako dyan sa aking pong Facebook page. May butas daw ba ang kainan sa baboy? Meron po mga kababayan. Ayan o. Yan, tinanggal ko lang kasi para ma-drain ang tubig po na aking nilagay last day po ano. Kasi after ako nagsiminto, binabasa ko sila. I mean, pag siminto ko ngayon halimbawa, kinabukasan, medyo tuyo na, binabasa ko para hindi magliki, yung mag-crack, no? Okay? So, dito rin guys, meron ding butas. Ginawan ko po ng butas. Ayan. Ayan. So, ito lang guys. Napakasimpleng style po sa akin pong small backyard piggery. Pero ako po ay masaya, no? Talagang maluwag po sa aking puso at isipan na ibahagi sa inyo ang simpleng baboyan na ito. And then guys, yan nga pala, oh. Meron pong ceiling fan na akin pong binili kahapon sa bayan po ng Bugasong dito po sa Antique, no? So, nag-decide po ako na pinalitan ko ang lumang ceiling fan dyan, yung maliit, dahil para pagsakaling may baboy dito at dito meron din, so gitna ang direction sa akin pong nilagay na ceiling fan, so scattered ang hangin, no? So yan po ay isa rin sa aking mga ginawang desisyon sa akin pong babuyan. Ito po ang binili kong Major D. Kunti na lang po ang natira nito. Mga 1/3 siguro sa bottle, no? Kaya nag-add ako ng isa pang Microban GT. No, bagong bili ito guys. Wala pang bawas to eh. Okay. So meron din po akong Combinix One Spray. Ayan. So yan po guys, no? Simple lang. No, simple lang po ang mga sitwasyon na atin pong makikita sa akin pong babuyan. Bago po tayo magtatapos sa video na ito, sa mga nagtanong po sa akin dyan kung ano ang mga sukat sa gestating pin na ito, pati po itong isa, nandyan po sa description ang link po nito para po sa kumpletong detalye po. And then yan pala guys, yung sahig pala guys, puro simento na po yan, ginawa ko po yan kahapon. And then akin pong nilagyan ng mga linya gamit po ang broom or ang walis tingting upang sa ganon ay hindi po madudulas ang akin pong baboy inahin. Ang tungkol guys sa sahig dito na area po, inayos ko na po guys, no? Talagang final na po ang ginawa ko, no? Okay, so dati kasi masyado siyang padulhog, no? Or pababa. Ngayon po guys ay hindi na po, no? Tapa na guys ba? No? Tapa na siya. Okay? Dito naman talagang tuyo na po ang simento dito dahil ito po ay nauna kong ginawa, no? Dito banda hindi pag-aanong tuyo. Ayan. So ang mga giliran po sa simento, I mean sa dingding, ay pinanlagyan ko rin po ng simento. Ayan. Sa ngayon po guys, na-realize ko po na ito po ang klaseng baboy na ito ang pinag-provide ni Lord sa akin, kaya okay na po ako dito sa mga panahong ito na meron akong backyard piggery na katulad nito. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description, o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dodong Bilaran ang nagsasabing maraming salamat po sa inyong pagpanood sa video na ito. Subscribe for more upload. God bless po sa ating lahat and peace out po mga ka-farmers.